LeBron James, nagkaroon ng utang na loob kay Cam Reddish. At Lakers, nakapagdesisyon na, isasabit ang banner sa in-season tournament championship. At mayroong nangyayaring good news ngayon sa Golden State Warriors, ayon kay Steve Kerr. Bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, KD15 with spike, mabibili lamang sa halagang 2,100. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffin.com for more high quality shoes. Matapos ninalo ng Los Angeles Lakers ang Indiana Pacers sa Las Vegas para may panalo ang NBA In-Season Tournament Championship, ang Lakers superstar na si LeBron James ay nag-issued ng strong statement sa small forward na si Cam Reddish. Si LeBron ay sinabi sa isang reporter na si Chris Haynes ng Bleacher Report na si Reddish ay ang manlalaro na gusto niyang makita sa in-season tournament platform na ito na ma-showcase ang kanyang skill set. Ang mga tao ay isinulat na ito. Si LeBron ay masaya na naranasan niya ito at nakapag-perform para tulungan ang team na manalo sa laban, na para kay LeBron, siya ay naniniwala sa kanya. Ang Lakers ay pinapirma itong si Reddish sa 2 taong kontrata na nagkakahalaga ng $4.6 million nitong huling season bilang isang unrestricted free agent. Si Reddish ngayon ay nakakapag-average ng 7.1 points, 2.8 rebounds na mayroong 1.4 steals sa season ito, habang mayroong shooting na umabot sa 40.9% mula sa field na mayroong 31.4% mula naman sa labas ng arc na mayroong 85.3% mula naman sa free throw line. Ang Atlanta Hawks ay ang nag-draft dito kay Reddish sa 10th overall pick noong 2019 NBA draft mula sa Dope. Ang forward ay naglaro noon sa Atlanta Hawks, New York Knicks, Portland Trail Blazers at ngayon naman sa Los Angeles Lakers. Tila tanaw ngayon na nakahanap na ng tahanan itong si Reddish sa lugar ng Los Angeles. Si Reddish ay isang dakila ayon kay LeBron. Siya ay napakagaling sa paligid. Garantisado si LeBron sa kanyang mga minuto patungkol dito habang siya ay naglalaro sa loob. Marami siyang araw ang isa sa pinuno sa liga mula sa depensa at steals. Ang lahat sa paligid ng bola, siya ay napakagaling, patuloy ni LeBron. Si Reddish ay nagpapasalamat na siya ay pumirma sa Lakers na siyang hawak ngayon ang 49 win-loss record sa season. Sila ay naging pang-apat na sa lugar sa Western Conference. Hindi ako nakaranas ng atmosphere noon tulad nito sa aking buong karir, ayon kay Reddish. Ito ay napakaraming kasiyahan, isang biyaya at hangad ko ngayon ang hinaharap sa Lakers. Si Reddish ay lumaki bilang isang tagahanga nitong ni LeBron. Ngayon, ang youngster mga kaibigan ay magkakaroon ng tsansa para manalo ng championship kasama ang kanyang idolo. Speaking of championship, ang naipanalong inaugural NBA in-season tournament ng Lakers, marami ang nagtaka kung sakaling ang historic franchise nga ba na ito ay ipagdidiwang ang titulo kasama ang banner. Ang Lakers na siyang nakikilala na bilang tanging sinasabit ang mga championship banner, hindi division titles or conference championship. Ito ay misteryoso para alamin kung tatanawin nga ba nila ang titulong ito gaya na lamang sa isang NBA season championship. Well, tila nagkaroon tayo agad ng kasagutan dahil ang Lakers ay ibibitin ang banner na ito para ipagdiwang ang kanilang in-season tournament success during sa kanilang upcoming home game sa paparating na December 18 laban sa New York Knicks. Ito ay naging interesado dahil wala sa paninindigan ng Lakers na bigyan ito ng malaking halaga dahil tanging NBA titles lamang ang mahalaga para sa kanila. Nitong huling linggo, inireport nga mga kaibigan na hindi nila isasabit ang banner na ito kung sakaling may papanalo nila ang event. Ang napakaraming tanong ay maririnig ng lahat kung ano nga ba ang salitang bibitawan ni na Jenny Bass or General Manager na si Rob Pelinka patungkol sa pangyayari. Ngunit isa lang ang masisiguro, panibagong banner ay ang makikita at lilipad sa Crypto.com Arena. Sa kabilang balita naman, habang ang Warriors ngayon ay nasa daan para suriin ang mga pagkatalo ng team, sila ngayon ay hanap ang paraan para maiwasan ang mga ilang bagay sa susunod na schedule.
sa dulo, mga pagsisisi, at mga finger pointing ang laging napapag-usapan. At ito na nga, itong si Steve Kerr, sa gitna sa pag-uusap na ito, siya ay tinuturo ang mga dahilan at sinisi ang sarili sa pangyayari. Matapos masaksiyan ng lahat ang nagawang 29 turnovers ng Warriors na siyang nagpadala sa kuponan sa 138-136 na pagkatalo noong araw ng linggo sa Oklahoma City. Itong si Kerr ay binak-upan ang kanyang mga manlalaro at itinuon ang pagsisisi dito sa kanya. Hindi ko na ipakita sa kanila, iyon ay labis na usok sa aking parte, ayon kay Kerr. Nagbanta ako, ngunit hindi ko ito nagamit sa uli. Marahil para sa akin, iyon ang tamang desisyon, ngunit si Kerr ay dinitalye ang mga iilang pagkakamali para mapunto ang patungkol kung ano nga ba ang kakailanganin nilang tapusin ng mga coaching staff at siya at ang mga manlalaro. Patuloy pa nitong ni Kerr, ang focus nila ngayon ay ang decision making at execution. Bilang head coach, ako ay responsable sa parehong dalawa. Ang poor decision at sloppy execution ay ang naging primary sources sa mga turnovers, gaya na lamang sa laban kontra Thunder at sa iba pang mga opponent sa season ito. Para bigyan ng maayos na punto ang Warriors, mga kaibigan, ay sinayang ang 14 consecutive games na hindi nila naipanalo ang pakikipaglaban sa turnover. Sa video review, dito'y nabunyag, mga kaibigan, na ang salarin ay ang mga manlalaro kasama ang mga coaches at particular na rin dito sa execution. Nakikita ko ang areas na kung saan kaya pa namin gumawa ng mahusay na trabaho para ituro ang aming konsepto gamit ang aming opensa, ayon kay Kerr. Para sa halimbawa, meron kaming 3 illegal screens, marahil 4, at ang aming timing ay wala sa ayos. Patuloy pa nitong ni Kerr, ang lahat ngayon ay napakautak na sa liga. Kami ang number 1 sa off-ball screen team sa liga para sa aming mga shooters. Ang lahat ay natuto na kung paano tumakbo sa screener at gawin ang mga flop. At nangyari ang mga bagay na ito sa OKC ng 4 na beses. Kailangan naming intindihin kung ano nga ba ang magiging resulta kapag ang timing sa amin ay hindi tama. Kung sakaling malilinis namin ang aming tempo, ang flops ay hindi na magiging mahalaga. Ngunit dahil sa ang aming timing ay wala sa ayos, nabigyan namin sila ng oportunidad para makapag-draw ng mga fouls at ang Thunder ay nakagawa ng mahusay na trabaho dito. Ang Golden State 29 empty possession laban sa Thunder, mga kaibigan, ay halos kagagawan ng mga manlalaro. Ang bawat koponan ay nagkasala sa mga bad passes, ngunit ang 16 sa isang laban lamang, kahit na isama pa ang extra possession sa overtime, talagang magtatapos ang lahat sa isang pagkatalo. Si Kerr ay sinabing si Stephen Curry at Draymond Green ay ang mga primary ball handlers. Sila ay binibigyan ng mas malaking pag-unawa kumpara sa ibang player sa roster. Kaya ang 3 turnovers ay katanggap-tanggap sa bawat isa. Si Curry ay nakapag-commit ng 3 turnovers. Si Green ay mayroong 4 kontra OKC. Ngunit itong si Andrew Wiggins ay ang nagkaroon ng wildcard na mayroong 5 matapos ang halftime. Kabilang na nga rin dito ang walang tiyak na pasa sa back-to-back possessions. Na para kay Kerr, alam ni Wiggins na hindi dapat siya magkaroon ng 6 o higit pa sa laban kung gusto nilang manalo. Ngayon, ang paniniwala nitong ni Kerr, sinabi niya sa buong team, mga kaibigan, na nagkaroon naman nga raw sila ng mga malalaking lamang laban sa mga malalakas na koponan sa road games. Ito ay magandang sinyales, kaya hindi nga raw ito nangangahulugan na hindi na nila kayang makipag-compete, kaya sila ay nakaupo nga raw ngayon na hindi inisip na ang team na ito ay hindi sapat or iisipin na gagawa sila ng trades. Wala sa alinman sa puntong ito. Patuloy pa nitong ni Kerr, ang lahat-lahat kami ay nasa maayos na lagay. Anong masasabi niyo, mga kaibigan, sa good news na narinig natin ngayon mula kay Steve Kerr? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.